Kaswabe, what we have here is the all-new Nissan Patrol Y63 platform 7th generation. Uy, marami excited. Nais ko munang pasalamatan, of course, ang Speed7 Corporation for allowing us para kunan ang most anticipated SUV or pinaka-inaabangan na kotse for 2025. Sa lahat ng information na kinakailangan mo kaswabe, ilalagay ko lang dyan sa pin comment below. Anyway, comparing it nga pala sa kanyang outgoing na predecessor which is the 6th generation Y62, ito ay longer, mas wider siya, pero ito ang pinakamalakas na Nissan Patrol ever. Ano nga ba yung mga naging all-new differences niya when it comes sa mga features, sa detalye, kasi meron na rin itong bagong powertrain. Nandyan yung twin turbo natin na 3.5 liter. And mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga numbers na taglay niya. Nung nalaman natin na merong Y63, isang tawag lang sa atin, sabi kong gano'n, kinakailangan ipakita natin sa lahat ng mga kaswabe yan. Madaling-madali. So check natin kung ano yung cutting edge technology and syempre, yung road presence nito sobrang grabe kung ano ang mga bagong detalye for the Y63 platform at kung bakit kinakailangan makita at magustuhan ang pinakabagong Nissan Patrol. Kaswabe, let's begin. Kaswabe, let's begin the exterior review sa kanyang poging front fascia. Anyway, kaswabe, mas wider nga pala ang ating V-Motion grille. Mas naka-integrate siya sa kanyang katawan. Pag sinek mo nga pala dito sa side profile, ang kinis ng kanyang sculpture. You have big opening dahil we have a new powertrain, kaswabe. Mamaya pag-uusapan natin yan. And when it comes naman sa ating mga main headlamps, mas dynamic ang itsura nito. We have double C-shape na mga boomerang. This is your LED DRL and syempre yung flashers natin nag-overlap dito kasi pag chinek mo nga pala doon sa previous na 6th generation natin, nag-iisa lang yung C-shape na LED DRL with adaptive drive beam natin. So low and high. When it comes sa ating ground clearance, hindi ka naman madidisappoint dito. A little bit, nagkaroon lang siya ng konting kabawasan kasi mas shorter ang height nito. Naapektuhin rin ang ating ground clearance. Yung before is 10.75. Ngayon naman ay 9.96 inches ito. Naging lower siya ng 0.79. Pero ang good news niyan, because we have air suspension, pwede mo itong i-lift ng nasa 2.75 inches na additional kaswabe. Okay? So we have the new Nissan badge. Naka-equip tayo ng mga camera natin. You have chrome bits dito sa ating front apron. Sana naging black na lang rin yung material natin dito. Like sa mga V-Motion grill natin. Talking about the new 3.5 liter powertrain kaswabe, this is a twin turbo V6. Sa local, hindi ko lang alam. Pero when it comes dito sa ating Platinum, which is the top trim level, ito yung pinaka-mabagsik kaswabe. This one makes 425 horsepower, which is nagkaroon siya ng 7% increase pag i-compare mo doon sa outgoing na nasa 400 horsepower lang. When it comes naman sa kanyang max torque, meron itong 700 Newton meter of torque. Kung ikukumpara natin doon sa outgoing, nagkaroon ito ng 25% na increase. So mated nga pala ito ng 9-speed automatic transmission and syempre we have 6 drive modes. So talking about the fuel tank capacity niya kaswabe, yung dati nasa 140 liters. Pero eto ngayon, I don't know, naging 97 liters na lang yung fuel tank capacity niya. 0 to 100 is 6.6 yung outgoing, pero ngayon wala pa tayong confirmed number and 210 ang kanyang max speed. Pero ngayon, wala pa tayong nakukuha na specific number for the Y63 platform. Abangan na lang natin yan kung kailan natin malalaman. Pero ang ine-expect ko dito, this one is much stronger and quicker because of the increase ng 7% and 25% sa kanyang mga capabilities. So check naman natin ang kanyang side profile. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the
performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. So kaswabe, talking about the dimension ng ating Y63. Yung Y62 pa lang, sobrang laki na ng difference pag kinumpara natin sa mga Land Cruiser. Anyway, comparing sa Y62, hear me out kaswabe. Longer ito ng 3.1 inches, wider siya ng 1.4 inches, pero shorter siya ng 1.9 inches. Para sa akin, okay lang na naging shorter siya para pag yung body motion niya when it comes sa cornering, syempre, mas less. Tapos yung center of gravity mo talagang naka-push down sa ground. Mas planted ang mangyayari dito. Pinanatili nila ang wheelbase nga pala na same lang, 121 inches. Naka-Bridgestone tires tayo, 275, 65, and R22. Sa local, alam ko 20 inches lang, and yung outgoing natin dati, kahit top trim level yon, 20 inches lang. Kasi nakita ko yung review ko ng Patrol Royal ng Y62. Naka-air ride suspension tayo. And ang maganda rito, yung technology natin na hydraulic body motion control system. Yung sobrang komportable pag nag-drive ka, very relaxing, para ka lang dinuduyan-duyan. Ganun ang feeling nito. Laban sa Land Cruiser na KDSS, yung Kinetic Dynamic Suspension System. Meron kang opening sa side air vents natin na same styling nga pala kung ano ang nasa boomerang natin na double C-shape yung LED DRL. Ganun din dito, power folding ang ating mirrors. May flashers ka dyan. Naka-floating roof design tayo kasi ang A, B, C, D pillar mo ay nakakulay itim. V60 signifies twin turbo V6. Meron kang fixed stepboard, smart entry tayo. Meron kang brushed aluminum dito sa kanyang window frame sa baba. Roof rails, the brushed aluminum. This is your fuel door cap. Yan. So, when it comes sa kanyang fuel consumption, yung dati talagang nagulat ako eh. So eto, wala pa tayong proper figure sa Middle East. When it comes sa gasolina, kahit mag-off-road sila na magdamaga ng 24 hours, okay lang, mura ang gasolina sa kanila. Pero dito, kaya naman, this is very capable, pero yung lalaklakin lang. When it comes sa patrol, no question, yun lang yung pinaka-painful. Pang disyerto man, mga muds and ruts. May patrol tayo na badge dito sa ating D-pillar. It's very nice. Okay, simpleng detail lang. Pero ang lakas ng kanyang dating and same size ang ating front and rear na mga wheels and tires. So we have the high wing spoiler with the integration of the third brake light, Nissan badge, and the patrol na script sa likod. So meron tayong piano black para mas maging astig yung rear tailgate natin. Double C-shape yung LED lights natin. So it complements kung ano yung nasa harap na double C-shape boomerang. Pero ito, meron siyang in connection ng LED light bar. Kaya mas naging slick and mas malakas ang dating ng ating bagong Patrol Y63. Sa kanyang rear bumper naman, ala race car ang design. Tapos, yung exhaust pipe natin, nasa right side nga pala. So, to open, meron kang rubber switch dito. The tailgate is powered. Yan. Eto yan. Kabilang ito sa top 7 na pinakamaluwag na cargo space when it comes sa mga SUV. Siyempre, usapan natin dyan, mga Escalade, Expedition, etc. Behind first row, pag finold down natin yung mga seats, meron kang a whopping 3,410 liters.
Behind second row naman, 1,837 and behind third row is 607 liters. Bawat row natin ay nagkaroon ng 30% increase kung ikukumpara natin doon sa Y62 na platform. Siyempre, pwede natin tong i-lower and i-lift pag meron tayong ilalagay ng mga gamit. May mga charging power outlet ka, and para sa compressor sa left side, may available din. Yan, may mga screen pa siya. Sa ilalim naman, lalagyanan ng tools. Ito, meron kang kasamang fire extinguisher. Kaya kinakailangan, you should visit here para makita mo ang Y63 na platform natin. So, check naman natin ang kanyang interior. Before we begin, Kaswabe, if you need one ng bagong Rico Suave merch natin, para sa continuous support, maraming salamat in advance. Kontakin mo na lang ako sa aking Facebook or Instagram account. Nandito tayo ngayon sa ating third row seating. A different approach nga pala ang seats natin. Hindi lang siya kasing special kung ano ang meron sa second row and driver cockpit. Pero okay na okay pa rin, lalong-lalo na sa spasyo natin. I am 5'10 and a half, napakaluwag. Naalala ko pa rin dun sa Y62, sobrang natutuwa pa rin ako dun sa ibinibigay niya space. You have vents, grab handle, and meron tayong ilaw dito, okay, sa gitna. Dalawang cup holder and USB Type-C, syempre updated na, and you can move forward and lean backwards kasi meron tayong power switch para sa ating powered seats, at malaki naman ang bintana natin, and of course, meron tayong speaker na available dito. So kahit medyo less special ito, maluwag pa rin. Ang configuration natin ay 3 plus 3 plus 2 equals 9. Ay, 8 pala. So 8-seater ang Big Daddy SUV natin. Grabe, moving sa ating backseat or second row seating, akala mo meron itong taste ng Nismo. Grayish, black yung kulay niya, and red. Sinabi ko nga pala na mas special yung seats natin kasi nakaumbok yung mga diamond patterns dito with red stitching, and even dito sa pinakailalim ng seat. Pero doon sa third row natin, may mga diamond patterns pero hindi lang siya naka-bubble effect na parang minamasahe ka pag nakatalikod, Kaswabe. Meron tayong available na center armrest, and syempre dalawang cup holder dito na pwedeng lalagyan din ng ating mga gadget. Manual adjustment yung seats natin. Ngayon, pagdating dun sa switches sa likod, pwede natin i-fold and recline yung seats natin. Pero ito, once na pinold mo, manually kinakailangan pumunta ka dito sa second row para iangat siya. I don't know kung bakit ganon, pero that's the way it is. Pag bubuksan naman ang window, may matitira siyang 15%. Okay? Makapal-kapal yung window natin for sound deadening ito, katulad nung Y62 na platform. Ang mga ilaw natin sa taas, magkabilaan siya kasi naka-panoramic tayo na sunroof, wherein doon sa Y62 ay nasa driver cockpit. So malaking enhancement yan kasi pag nag-adventure, mas feel na feel mo pag maaliwalas dito sa taas. Meron tayong grab handle, tapos vents. Ganda ng side shield natin, and yung speaker, no, Klipsch. So meron tayong 12 Klipsch na mga premium audio system. Audio talaga, audio system. Pasensya na pag maraming sinasabi, medyo nabubulol tayo dyan. Dalawang setup ng monitor. Ang sukat nito ay nasa bandang 12.8. Climate control nasa gitna, dalawang USB Type-C, and charging power outlet. The ground is so flat, pero hindi naman siya flat earth, di ba? So, dito na tayo, Kaswabe, sa driver cockpit, at ang dami natin pag-uusapan dito. Please bear with me. Baka may makalimutan ako. Eto na. Yung upuan natin dito, medyo iangat ko. Mukha akong pandak sa camera. Yan. Feels great. Feels very special kasi powered lahat ng mga seats. Unlike doon sa back seat natin, manual adjustment. May lumbar adjustment dito. Alam na natin yan. Standard siya. Pero eto, Kaswabe, meron siyang separate switch. Hinulaan ko, sabi ko baka massage ito. At tama nga ako, meron tayong massage. Once na pinrest ko yung, teka, out ko muna dito sa camera natin, magkakaroon ka ng choices. Relaxing mode, refreshing, and lumbar. So pwede mong i-adjust yung intensity level natin kung gusto mo talaga ng mas, kumbaga, hard massage. Then kung mas mabilis, ito yon. So both passenger and driver, syempre meron naman silang
karapatan talaga. When it comes sa ating center console, sobrang ibang-iba na talaga. All new design, mas malupit. May patrol ka rito na nakadebo sa iyong brushed aluminum na center console. Pag pinrest mo, ito, again, katulad ng Y62, you have cool box. Sobrang lalim ng spaces dito. Pwede mong i-on or pwede mong i-off. So dito, meron kang Easter egg na since 1951 dahil doon naman nagsimula ang kapanganakan ng isang patrol, cup holders na merong mga supporters sa bawat gilid. Ang lalim, ang dali paglagyan ng wireless charging platform natin, and pinaka-the best niyan kasi once na nilagay mo yung phone mo, ang dali lang makita. Unlike sa iba na hindi mo na halos matingnan yung cellphone mo kung anong nangyayari or meron kang inaantay na notification. So if you want a cleaner look, pwede natin isara yan. Tapos, nadadagdagan, pwede mo siyang pagpatungan. Transfer muna tayo sa side shield. Mas okay na to kesa nga pala dun sa Y62 kasi yon may mga lukot-lukot na konti yung design niya. Mas naging sharper and sleeker na yung pinaka-interior natin. And naaalala ko, parang may pa-letter C yun na design nag-a-across sa dashboard. Dati meron pa tayong knob shifter pero ito shift by wire. So pindot-pindot na lang ang ginagawa natin. Ang linaw kaswabe ng camera natin. So once nabubuksan mo yung camera, very liquid yung mga makikita natin na materials dito. And lahat ng angle pwede. And pwede mo pang baguhin kung gusto mo ng 3D or yung vehicle color. Kulay white ito, nilagay ko sa kulay gray. So every angle pwede natin makita. Plus, syempre, yung rear mirror natin becomes a digital rear camera. Start and stop na switch for ignition. Tapos meron kang mga extra na mga toggle switches dito na different na yung style niya. So pag gusto mong mag-switch ng drive modes natin, kinakailangan mo lang i-twist and turn. Of course, we have sports mode pa rin dito and downhill assist. For high, for low, meron tayong automatic and rear locking differential, traction on and off, and ventilated and heated yung mga seats natin plus yung adjustment ng mga temperature. Pasensya na, tahol ng tahol yung aso. Marami silang alaga dito. Dati sa Y62, dito lang sa driver yung sunroof natin. Okay, pero ito naging panoramic na siya. Naka-receive tayo ng grab handle doon sa A-pillar, which is some other na mga SUV. Wala nga tayong grab handle and nakasurround tayo ng 12 na speaker na clips. 64 ambient lights tayo kasi sa bawat ilalim nito kaswabe nung mga dashboard natin, nandyan yung mga ambient lighting. So dahil shift by wire nga pala ito, nagkaroon tayo ng added space dito sa ilalim, which is meron kang mga charging power outlet dito. Sa ating manibela, ang macho, you have red stitching, 3-spoke siya. Tapos nandyan yung mga functionalities niya, naka-ignite, and hindi ko na masyado pang napakailaman, pero ang napansin ko sa kanya, meron kang rolling ball switch dito sa right side. Pa-diagonal yung style niya, hindi siya pa-vertical. Kasi tama nga naman, once na nag-grab tayo sa manibela, yung pwesto ng tab natin pa-diagonal. So, saktong-sakto pag binabrowse natin. Tapos, a little toggle switch doon sa left side with paddle shifters. Ang pinaka-the best pa nito, kasi dati, parang maliit lang yung infotainment natin. Pero ngayon, dual setup siya. Bawat monitor natin, 14.3. So, ang total nito, naging single setup siya na 28.6 and very crisp yung mga images dito kaswabe. Wala akong masabi. Kasi yung dati rin sa gauge cluster natin, parang very old school. Left side is your RPM, speedometer, tapos nandiyan lahat ng mga information na kailangan natin. Adjustment, dito mo lang rin siya papakialaman. Yan, yung brightness niya. And of course, naka heads-up display rin tayo. This is Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Kaswabe, if you are interested, contact us na lang, i-message mo na lang ako kaswabe. Anytime, pwede ko kayong sagutin. And don't forget na mag-subscribe sa ating mga social media platforms. Nandyan ang aking Instagram account and TikTok account. Again, available na ang Rico Suave merch natin. Maraming salamat sa continued support. And next time, syempre, imamaneho natin ang Nissan Patrol Y63. Check mo na lang yung mga other videos natin na ginawa regarding Nissan. Maraming salamat Kasuabe. God bless. More power and more performance.